Kung di ako nagkakamali, itong nakarang SONA ho ni Pangulong Bongbong Marcos, kumbaga naging malaking usapin ho ito. Yung sinasabing tanggalin na ho yung system loss charge at baguhin na ho yung sinasabing lumang batas nitong IPIRA law. Kumbaga ang tanong ho ng mga kababayan natin, pag-asa nga ba ito para bumaba ho yung bill sa kuryente o mananatiling pangako lang? At para bigyan ho natin ng detalye at buong linaw, nasa kabilang linya ho natin si Sir Nick Sator Jr., ang Chief Advocate Officer ng grupong Partners for Affordable and Reliable Energy. Sir Nick, magandang umaga ho. Si J. Martin ho ito, live tayo napapakinggan sa DWAD Mega Manila. Yes, Sir Jay. Good morning po. Oo, Sir Nick, dako ho tayo dito sa ating pag-uusapan ngayong araw. Kumbaga, sa nakarang SONA ho ng ating Pangulo, isa ho dun sa talagang standing ovation ho yung nangyari. Dun ho sa utos na tanggalin ho yung system loss charge sa bill ho ng kuryente. Ano ho yung unang naging reaction ho ng grupo nyo nang marinig nyo to, Sir Nick? Ayun, siyempre sa atin naman natutuwa tayo at wini-welcome natin yung nabanggit ni President Ferdinand Marcos Jr. na tanggalin ang systems loss charge para sa ating mga Pilipino. Pero alam naman natin na malayo to sa katotohanan. You know, alam natin na matagal itong mangyari at magiging justice delayed yan para sa mga Pilipino. Kasi hindi naman ibig sabihin dahil inutos ni President Ferdinand Marcos Jr. ay otomatiko na matatanggal talaga yan. Kaya po yung sinasabi natin na magandang tanggalin ng systems loss. Pero kailangan natin tignan at pag-aralan kung ano yung immediate na pwede nating implement ngayon. Kaya po yung sinasabi namin na ang pinaka-practical na magpro-protekta sa consumer ay reforma. Reforma na pantay-pantayin ang systems loss cap. Kasi po sa mga electric cooperative, masyado pong mataas ang systems loss cap. Umaabot po yan ng 12.5%. Samantalang sa mga DUs ay umaabot po siya ng 5.5% ang cap. Ngayon sir, magugulat po kayo, no? May mga electric cooperatives po tayo na ang systems loss nila ay nasa 37.16%. Sa Soleco po yan, sa Barm Region. Ang Lasoreco naman po ay nasa 32.22%, while ang Baselco sa Basilan ay nasa 30.51%. Ito po yung immediate na pwede natin gawan ng paraan, no? Bago nating tanggalin ng tuluyan yung systems loss. Yan, sir. At Sir Nick, matanong ko lang ho, para ho dun sa kaalaman ng ating mga kababayan na nanonood ho sa mga oras na ito, bakit nga ba napakalaking pasanin ho sa bulsa ng ating mga kababayan o yung ordinaryong Pilipino ho, yung system loss na ito? Ano ho ba yung nawawala kapag sinasabing nawawalang kuryente? Ayun, dalawang klase po ang ating systems loss, Sir Jay, no? Una, yung technical systems loss na tinatawag. Yan po yung sa pag-travel kasi ng kuryente mula sa planta papunta sa NGCP, transmission line, papunta sa ating distribution utilities at electric cooperative at papunta sa ating mga bahay, sa sobrang haba po ng binabiyahe niyan, ay meron pong nawawala na kuryente. So kumbaga parang yelo yan, na kapag yung yelo, hawak-hawak mo, itatravel mo, makikita mo nagme-melt din po yung yelo. Similar po siya sa sobrang haba ng travel ng kuryente, meron po tayong systems loss. Diyan po yung technical at wala po tayong magagawa dyan kasi that's law of physics nga na tinatawag. Meron din tayong non-technical na systems loss. Ito naman yung kadahilanan ng mga pilferage o yung ninanakaw na kuryente, no? Ito rin yung inefficiency dahil pangit yung facility ng ating mga DUs dahil hindi upgraded yung ating mga NGCP lines at dahil sobrang tagal na rin yung planta, sobrang tanda na rin ng planta na nagkakaroon talaga ng non-technical na systems loss. So yun yung sinasabi natin, napaka-unfair kasi nga po, tulad nung nabanggit ni Presidente na etong mga to, binabayaran ng consumer
pero hindi naman nagamit ng consumer. Kaya po yun yung tanong ng ating mga consumer, no, sa ating grupo na bakit kaya ganon? Lahat na lang ng bayarin ay sa consumer pinapasa. Lahat na lang tayong nagbabayad. Pero pag meron namang policy making, decision making, technical working group, hindi sinasama ang consumers. So pagbayarin kasama tayo, pero pag-uusapan na ang pinakamagandang solusyon, hindi tayo kasama. So yun po yung systems loss, Sir Jay. At Sir Nick, maisingit ko lang ho ito. May mga kooperatiba ho ng kuryente sa mga probinsya na nagsasabi ho baka malugi sila kapag tuluyang inalis ho yung singil na ito na sinasabi. At sa tingin niyo ho ba, makatwiran ba na yung katwiran nilang ito o idadahilan lang nila yung, kumbaga, idinadahilan lang ho nila yung sarili nilang kapalpakan, sabihin ho natin, Sir Nick? Sir, kung titignan natin, no, yung nabanggit ko kanina, ang Suleco nasa 37.16 ang systems loss. La Soreco nasa 32.22. Sobrang taas, imagine yan. So kung ganyan po talagang systems loss natin, ay malaki talaga ang babayaran ng consumer. At kung tatanggalin yan, babayaran po nila. Pero yun, sir, ang tinatanong natin na lugi ba kayo? Or ayaw nyo lang ayusin ang sistema nyo? Kasi kaya nga siya systems loss eh. Ayusin mo yung sistema mo para bumaba yung inyong systems loss. Minsan kasi, tinatago yung nabanggit mo sir, no? Tinatago na nila na okay lang kahit wag natin ayusin yung sistema kasi babayaran naman ng consumer yan. Kaya po ang hinihiling po ng pare, no, ang Partners for Affordable and Reliable Energy ay pagpantay-pantayin na nationwide, whether private BU or electric cooperative yan, pantay-pantay na 5.5% ang systems loss cap. Kasi kung bababa po ang systems loss at mapapaayos nila ang sistema nila, mas mababa po yung babayaran ng consumer. Yung mga iba, ayaw lang talaga nila natanggalin ang systems loss cap. Kasi nga, imagine from 37.16%, paano mo yan, sir, tatanggalin at sino ang magbabayad niyan? At Sir Nick, sinabi rin ho ni Pangulong Bongbong Marcos na kailangan ho na baguhin o amyendahan ho yung sinasabi nga EPIRA law para tuluyan ng hong maipagbawal o yung pagpasa ng mga singil ho na ito sa mga tao. At sa tingin niyo ho ba, ano ho yung pinakamalaking butas dito ho sa batas na ito na ginagamit ho ng mga kumpanya ng kuryente para ho dun sa sinasabing magkamal ng kita, Sir Nick? Opo, yung IPIRA Law Amendment, no, yung IPIRA na yan, ginawa ang IPIRA para solbahin ang krisis sa enerhiya nung year 2000. 2026 na yun. Siyempre, kailangan yung batas natin nag-a-adapt din sa panahon. 25 years na po ang nakalipas ay ganun pa rin yung batas. Tapos na po yung crisis noong 2000, meron tayong bagong krisis ngayon at bagong problema. So kailangan natin ng bagong batas. Ang nakakatawa dyan, Sir Jay, pang ilang sona na natin narinig itong IPIRA amendment na to. This is not the first time that President Bongbong Marcos mentioned IPIRA amendment. During the 19th Congress, no, meron ng IPIRA amendment. At ngayong 28th Congress, IPIRA amendment na naman. Hanggang kailan babanggitin ang IPIRA amendment? Kailan po ba aaksyonan? Yun siguro ang tanong natin. Dahil alam naman po natin na yung IPIRA na yan ay dapat matagal nang naamendahan talaga yan. So, nag-aantay po tayo ng aksyon. Ang hinihiling po natin ay sana ang Senado at ang Kongreso, pag gagawa sila ng IPIRA amendment, ay isama ang mga consumers. Minsan kasi sila-sila lang. Kung makikita natin, ang ERC commissioners, puro attorney. Diba? Wala namang engineer doon. Wala po namang consumer doon na nakakaalam kung ano ang tunay na nangyayari doon sa community. So sana po pag may IPIRA amendment, ay isama tayong mga consumers para po mabanggit natin ang ating mga insights, ang ating mga solusyon, at ang ating mga problema na naranasan. At Sir Nick, matanong ko lang ho, bukod ho sa pag-alis ng system loss, ano pa ho yung particular na provision o yung bahagi ho ng IPIRA law
ang gusto ho ng inyong grupo na agad na baguhin ho ng Kongreso para bumaba talaga itong sinasabi ho dun sa singil ng kuryente? Sir Nick. Oo. Ayun, unang-una sa lahat ay yung taxes. Sana tanggalin ang taxes o bawasan man lang ang taxes buo, no, in the whole energy system mula sa power generation, transmission at sa ating distribution utilities. Imagine mo sir, 12% sa power generation, 12% tax sa transmission, 12% tax sa ating distribution utility, 36% tax binabayaran ng consumer. So dapat yung tax na yan, matagal nang sinusulong yan, matagal nang sinasabi ng pare yan na dapat tanggalin na yung taxes na yan across the board. Pangalawa sir, sinasabi po natin, sana magkaroon tayo ng fair competition. No? Bakit po pinayagan ng IPIRA na ikaw na nga ang may-ari ng planta, ikaw pa ang may-ari ng distribution utility, ay pwede kang bumili ng power sa sarili mong planta. Hindi po ba napaka-unfair yun? Ikaw na nga ang supply, ikaw pa yung masusuplayan. So, kailangan natin ng fair competition, kailangan baguhin yan sa IPIRA na dapat ipagbawal, no, ang cross-ownership ng power generation at ng ating distribution utility. At pangatlo sir, ay sana maging official na merong representation ang ating mga consumers pagdating dyan sa usapin ng kuryente. Hindi yung hanggang agma lang tayo, hanggang public consultation lang. Sana magkaroon tayo ng boses dyan sa usaping kuryente, sa ERC, DOE at sa ating Kongreso. At Sir Nick, nasa inyo hong pagkakataon, gamitin nyo ho itong ating programa. Ano ho yung mensahe nyo sa ating mga mababatas dyan ho sa Senado at Kamara na may hawak ho nitong kapangyarihang para ho baguhin yung batas na ito? At ano ho yung panawagan nyo sa ating mga kababayan ho, yung sinasabing consumer na patuloy ho na nahihirapan sa mataas na bill ng kuryente? Sir Nick. Ayun, nananawagan po ang Partners for Affordable and Reliable Energy sa ating Kongreso, Senado, sa ating mga regulators, ERC, DOE, at sa ating NEA, na sana kumilos kayo agad-agad. Pantay-pantayin ang cap para sa systems loss, protektahan natin ang mga consumer na huwag nang hayaang magbayad ang mga Pilipino para sa kuryenteng hindi naman namin natanggap. So hinihingi po namin na sana isama ang consumers pag meron pong usaping kuryente, hindi lang dito sa systems loss pero pati sa IPIRA amendment. Sa ating mga kababayan naman, alam ko po at nararamdaman ko na hirap na po tayo. Pero kailangan po talaga natin na magkaroon ng boses at ipaabot ang ating boses sa Kongreso, Senado at sa ating Pangulo. At maraming salamat Sir Nick Sator Jr., ang Chief Advocate Officer ng grupong Partners for Affordable and Reliable Energy. Sir Nick, maraming salamat sa inyong oras at mabuhay ho kayo. Mabuhay po kayo, Sir G. Maraming salamat. At ating napakinggan si Sir Nick Sator Jr., ang kasalukuyang Chief Advocate Officer ng grupong Partners for Affordable and Reliable Energy. Kumbaga, napakalinaw ho nitong naging paliwanag ni Sir Nick. Isipin mo naman kumbaga, nagsasakripisyo ho yung ating mga kababayan. Kumbaga, napakabigat ho ng pasanin itong singil sa kuryente. At sana ho matupad yung panawagan nitong ni Pangulong Bongbong Marcos dun ho sa ating Kongreso na dapat hong maipasa. Yung dapat na ipasa dun ho sa sinasabing system loss charge.